for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. His words shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory, in the light of His glory, the light of His glory and grace. Turn your eyes on Jesus. Mayong gabi mga kapaglaom, happy midweek. No? Salamat sa inyong walay puas nga pagsuporta sa Hope Channel. Sa tanan nga mga dili lang nining Hope's End Times Secret, o sa tanan nga mga higala namo, ta mga pagariakan tano, mapyaso ginhawa, wassalamualaikum, tila ni Ayub Marohomsa, tila ni Bibot, at si Alonto nga nagatanaw ni ining atong ebanghelyo. So sa tanan usab nako nga mga kaparintihan diya, no, maayong gabi. Sa di pa ta magsugod mga kapaglaw, maghimo kita og pangaliya, nagahangyo kita sa Ginoo nga giyahan kita ni ining atong pagtuon. Kini bala ang kasulatan may kalalahi kini sa uban nga mga libro nga you can directly read it straight. But ang balaang kasulatan, ang Biblia, ang kamaturan, nagahangyo kita sa pangaliya sa kaitasan. Our Father in heaven, we give honor and glory to your wonderful name. Lord, we thank you for the gift of life. Our life is so beautiful under your guidance. And thank you, loving Father, that all of us, we will see the beauty of Christianity, the beauty of a person who have that relationship in God. Father in heaven, this evening, we have several concerns from our brethren. Bless them, O Lord. Jun Tabuklaon,
Sherwin of Shuma, Ruby Tudlasan, Leonor Macarini, Idiablo, Janice Tautuan, Husilito Risit, Berhelio Bilarmino, Clea Haberna, ikaw Diyos magapanalangin kay labi na sa ginikanan ni Sheila May Amba, doon na sila ay problema sa ilang pamilya, hinaot kini Diyos ikaw maga-intervene nini. O sa tanan na nga mga frontliner o Diyos, salamat sa imong pagtubag sa imong pag-ampong, ikaw magahatag ka na mong kaalam. Hilabi na niini nga swito karon nga medyo kulbahina mo Diyos. Tagay kami sa kaalam o among kiningi pangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Akong ipasalamatan ang ato kapaglaom, Ma'am Abayon. Ma'am, thank you sa imong 20,000 nga imong ginunit para sa aircon. Medyo murag masulban ni gini ang among problema rin sa gagay. Salamat. Og labi na usab kang Bibinil Paloma, salamat sa imong $2,000 nga imong gipalaog. Labi na usab kang Aldrin Arroganti sa imong sa pag-share nimo sa tumbayranan sa Corinti diri sa Hope Channel. Og sa tanan pag-uban namo nga mga dunay nindot ka kasing-kasing nga nagasuporta sa Bulaton. Ay, kabalo mo mga kapaglaom, ang inyong mga donasyon diri, inyong sponsorship, dako kaayo nagkaimuan sa Bulaton diri sa South Philippine Union Conference. Sa kinatibukan, no? Sa kinatibukan. Salamat sa inyong walay puas kapag atiman. Abi niyo mga kapaglaom, the blessing that we share, the money that we invest for the Lord, it will last forever. So, maura gina, that will last forever. Niyang atong pagbati, nga malipayon ta, malinaon ta, doon natay kalipay sa tabang sa buluhaton sa Diyos. Ano? Ako sa timbayaon sila ni Mr. and Mrs. De La Piña diha sa Jinsan, si June o si Lini, uban sa iyang pamilya, kala ni Midi Bisales, diha sa Santo Niño, si Motmot, o ba, atong mga akong, o sa akong auntie diha sa Thailand, no? Sa Chunbori, o si Uncle Wet, o Joy Witaya, diha sa Chunbori, Thailand. O sa mga Dueñas family, Manangjuan, diha sa Iligan, o sila Ninini, o diya sa Pinlan, no? Silang Dut-Dut, Nanak, Rem-Rem, Loloy, daghang salamat kay ikaw kamo nagasunod nini. Og labi na diya sa Mr. and Mrs. Angie 18 diya sa Pampanga nga kanunay nagasunod pagsugod pagid nato. So daghang og sa akong magulang nga nagdesisyon siya nga mudawat siya kang Ginoong Hesus nga iya nga personal nga manluluwas karong Sabado diri sa compound do natay himuon nga Santos. Og kamong asa mo dapita mga kapaglaom nga makaduol ka mong pastor atong elder sa iglesia, duolan ninyo then isulti ninyo inyong tuyo and they will facilitate, no? Salamat og sa mga kapaglaom sa nato nga dunay mga interest nga modawat sila sa kang Ginoong Hesus nga ilang personal manluluwas, please facilitate niini nga itong pagaymoon nga holy rites o baptism. Bueno, when truth and error collide, magbangga ning kamaturan og sayop, mga nga tanaw na to, tao na to, gini na to, pag utinggay niining atong katapusang labi na diha sa pinadayag. Pag kung tinuod ba ka kita, nag-aalagat sa tulo nga Diyos, kita ba, kini ba ang akong pagpangalagad, lahos pa ni dito sa langit, o basin diya lang is langit-langit? Mao na ang atong tanawon karon nining kagabion. The book of Revelation describe of two system of religion. So doon na. So, it present us with one of two choices. It really does not leave us with any middle ground. Dili gid pwede nga neutral ka. So naagig kay pilion. Kini magahatod maandam sa akong pagbalik sa Ginoo, makapadasig sa akong pagalagad, makahatag ka na akong kalinaw, makahatag ka na akong paglaom, siguro ang akong kaluwasan, siguro ang akong relasyon diha sa Ginoo, no? It concern nadiri ang usa ka grabe gud nga hangyo,
ngadto sa katawhan, babae ug lalaki, nining katapusan nga panahon, nining kasaysayan sa atong kalibutan, it is an urgent call to commitment. We have to commit. Kung urgent gani, di ginato ni langan-langanon. The woman clothed with the sun is described in Revelation 12 throughout the book of Revelation. Nagrepresentar ka na sa usa ka ulay nga babae which symbolizes the bride of Jesus Christ. Pangasaw-unon ni Ginoong Hesus. Kidsa man kini tanaw na to. Or the true church, mao ni ang matuod nga iglesia. Pangasaw-unon gud ni Ginoong Hesus sa Ginoo. Sa ato pa bride ni, kita maning bride. Jeremiah says, I have likened the daughter of Zion to a lovely and delicate woman. So, ang mga ang nagatuo sa Ginoo, nga mga katawo nagatuo sa Ginoo, gisulusama sa usa ka pangasaw-unon sa Ginoo. Karong panahon na ang Ginoo, di Ginoong Hesus, in love ka is makasasala. Sige siya pangulitaw na to. Nga siya mutuuta siya, mahigugma ta sa iya. Pero kita nagpalingog-lingog. So, inganang analogy, mga kabaglaom, gisusulusama kita sa usa ka babaeng pangasaw-unon. Delicate. Oh, you're a delicate. Makasasala din, delicate din sa tubangan sa Ginoo. Iya man tagi pangulitawhan. In love pa kay Ginoo sa atong karong panahon na. Pero mabot pa ni pagka-in love nga, basig dili na siya ma-in love. So, mao na atong bantayan mga kapaglaom. In Revelation 12, there is a striking of a woman clothed with the sun. She is faithful to her true lover. Kinsa iyang true lover? Jesus. Faithful siya sa iyang true lover. Meaning, kini nga mga magtutuo. Nagamatinumanon sa iyang lover nga mao si Jesus Christ. She is undefiled by the corruption of false doctrine. Mao ni ang babae gisimbolohan sa tingga, pure nga iglesia. God's people as those who resist in onslaught and evil one and the dragon. And wrote angry, nasuko ang dragon nini. Ngano? Nasuko sila kay faithful man ni sa pagtulunan sa Ginoo. Mao na ang description diya, and he make war of his offspring. And went to make war with the remnant of her said, last day people, mao ning katapusan nga mga katawhan sa Dios nga nagabantay sa kasuguan. Nganong nasuko ang yawa kay naa nagabantay sa kasuguan o sa pagpahimatuod ni Ginoong Hesus. Simple lagi na mga kapaglaom. Di nagkinahanglan ka nga moadto pagag seminary, magtuon ka unsaon nimo pila. Just read Revelation, just share this episode mga kapaglaom, dili pa ulahi ang tanan, doon nalanantay, duha ka gabi mahuman ta diri. Okay. In Revelation 17, another woman. So ang 12 nag-describe sa pure nga babae. Gisamok sa yawa, gipersecute sa yawa, ngano, duha ka butang kay nagabantay sa sugo o ganaa ang pagpahimatuod sa Ginoo. And Revelation 17, another woman arises. This woman rides upon the scarlet-colored, scarlet, ang iyang color. Say scarlet kanang violet, mabara? Purple? Okay. Colored beast. The Bible calls her a harlot woman. Gitawag sa balaang kasulatan, bigaon nga babae. She has left her true lover. Siya mibiya. Sa ato pa kumibiya, kani siya lover ni Jesus Christ. Pero ni nangitag lain, harlot woman. She has left her true lover, Jesus Christ. Revelation 17:12 introduce us this mysterious woman. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls came and talked with me saying, isulti si Jan, adunay unsa, kapito ka manulunda, nga nagdala og mapanaksan nga puno sa gitawag nato the 7 bowls. Came unto me saying, come, I will show you the judgment of the great harlot which sits on many waters, with whom the kings of the earth committed what? Fornication. Nakigon sa
hilawas ngadto kaniya, og ang tanang lumulupyo sa yuta, he made drunk, gipainom niya with the wine of her fornication. Fornication, gipainom niya sa iyang bino sa pakighilawas. This harlot woman left his true lover. Here is the picture not of the true church. So dili ni mao'y matuod nga iglesia, but the church was fallen. She departed from her true lover. Nalaglag, nagunob, tungod kay unta, nibiya siya sa iya nga lover. Sa ato pa nangita siya kaugalingon niya. Nangita siya lain, wala na siya nagsunod dito unsay gusto sa iyang lover. The fallen church system, the Revelation called this fallen church system harlot, meaning ang iyang pagtulunan, harlot, mga kapaglaw, meaning ang iyang pagtulunan wala na nasubay sa balaan nga kasulatan. Pulke na. Ang iyang pagtulunan wala diha nasubay sa kasulatan. She dominates many people. Ug daghan ang mga tao nga iyang gidominahan. Daghan nga mga tao hanggang dagay yungo ngadto kaniya. The fallen church look like the kings and the political leaders of the earth for power when the church leave the true lover, Jesus Christ. So nangita siya laing power, iyang control ang gitawag church, ang state, okay? The political leaders, he connives with the political, he seek power from them. Nga naman, tungod kay political leaders, dunay mao'y control sa mga lumulupyo. It has to look for a power from a secular source. So, ang iyang gahom is kalibutanon, secular source. Kaya nga naman, wala na siya gahom, gikan dito sa kahitasan. It looks for power from the kings of the earth or state authorities. The harlot of woman in Revelation 17 represent a false system of what? Religion. Now, remember, in the Bible, a beast represent king and kingdom. Remember Daniel, what we have studied. Beast, ang mga mananap, nagrepresentar sa mga ginarian o mga hari, nining nga daga, dumala, nining ginarian. So with it, the woman. So it's the woman who's behind the power of the state. She derives power from the state but also influence the state. Yang gi-influensyahan. Mga kabulaw, inyo na karong masabtan nga sa ato manaw sa daghan nga mga kapanahonan. Kinisya nang intervene sa gitawag nato og political activities. Ang aktibidades sa gobyerno. What a powerful symbol of what? Of an illicit union between church and state. In our article, mga kapaglaom, diri sa Pilipinas, we have a separation of church and state. So, ang nasod, ang pagabangamhanan sa gobyerno, ang simbahan, dili maga-apil-apil because we have the separation. Because ang ato religion, dili kita mag-apil-apil. Kung unsa ang gimando sa gobyerno, we have to be. If we pay taxes, we have to pay taxes. Because that is mandato ka na o as a sovereign state, mao ka na ang power sa gobyerno nga kita nga mga lumulupyo, kung unsa nga atong mga income, kung unsa nga atong mga patigayon, we have to give to the state. Uunsay gikinahanglan. Ngano, aron ang atong gobyerno mabuhi. Mauna ang prinsipyo sa diha giingon si Ginoong Hesus, ipautan na siya sa may nakita ni mo nining Sinsilyo, si Cesar sa pikas, Ginoo. So, mingon siya, ihatag kang Cesar, unsay para kang Cesar, ihatag ang sa Ginoo, unsay para sa Ginoo. That's why, modesty aside, as a Seventh-day Adventist minister, this is the only denomination in the Philippines that the worker, the pastor, who has that income tax return. We are filing income tax return. From our salary, we give, how many percent? 12% every month to the government. Because mauni ang atong gitawag obligasyon being a citizen of our country. So kung ikaw mga higala na ka-income niya, wala ka nagahatag sa imong tax o buhis sa gobyerno, you are tax evader.
What a powerful symbol of an illicit union between church and state. The woman represent the opposite church and the state of political powers. Wow! Makalilisang ang iyang gitawag nato og gahom mga. The text goes on. The woman, remember, is the harlot. This is the harlot of woman. The fallen church was arrayed in purple, sa putansya, sa purple scarlet. Gidayan-dayana, nindot kayo ang iyang color. O ang isa ka babae nga giskutan diya sa pinadayag, giyon sa ang iyang sinina isa regulo puti. Nagsimbolo ka na sa purity, meaning ang iyang doktrina wala musimang sa balaan nga kasulatan. And adorned with gold and precious stones and pearls. Mauna ang iyang sina. What are the colors that God uses to describe the fallen system? Ang color sa balaang kasulatan, mga kabaglaom, may simbolo ka na, importante na, kay may significant ka na. Pareha sa mga Hudiyo kaniadto, mga nagalagat sa simbahan, ang ilang sidsid sa ilang sinina na ay color nga blue. Blue means is loyalty to their duty, their loyalty to the doctrine, their loyalty to their God. Isa pa kung saan, and no matter what happened, if they cost their life, they will die in the service of the Lord. Because the blue is, the color means loyalty. So, unsay gi-describe sa bala sa Ginoo, mito dito nalaglag nga reliyon, system sa reliyon, the colors are purple and scarlet. Mao na ang diya sa babae, diya sa pinadayag. The woman represent a system of human tradition. Sistema sa gitawag natong kultura or tradisyon sa mga tao. Kanang purple. It represents human tradition. Error. Mato pa, error rather than biblical truth. Sa ato pa, ilang ipasulabi ang tradisyon, inay sa kamaturan, gisultis balaang kasulatan, giwakli ang kamaturan, subayon lang yun ang itawag tradition. And she is located in a civil-hilled city. Asa iyang plastada, ito ay 7 ka mga hills, bukid. There is only one city in the world that meets this description. Isa ra gyud ka syudad diri sa kalibutan nga mutunong niining gihulagway ni Juan Revelador dito sa gipakitaan sa Ginoo dito sa isla sa Patmos, ang Roma. Okay? This mother church has multiple daughters who have retained many of false teaching. Dagan siya mga anak, nagapabilin ang iyang pagtulunan nga dili mauwala na subay sa balaang kasulatan and biblical doctrines. Kung ato ng sinsilyohon ang biblical doctrines, mga gala, pertindagan na, mga doktrina, sayo na maging kayo hinumduman kay napulo raman. Ang ingon man ang balang, ang napulo kasugo, dili ka magbaton og laing Dios. So gawas na ko, simple ka na. Dili mo iyukbo, dili ka maglilok. Simple ka na. Inumanan mo ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang adlaw nga Sabado. Pero tingklaruha mga kay tumunta unbiblical. Kung wala na nasubay dia, kitaw na siya unbiblical. Dili of the reason you are reading, this is the very reason nga nung mga kapaglaom, gitunan nato, kining niang balaang kasulatan, this book that you long, to know God's, to know God's will, to know God will you, for your life. You have a desire to understand Revelation's prophecy. Ang prophecy sa pinadayag mga kabanuran. Ang tanang mga butang gisulti ng daan. Wala ba mo nasayod nga may prophecy sa balaang kasulatan, sa prophecy sa Revelation about sa drugs? So sa Bernis sa gabi, the drug addiction in prophecy. Who were responsible? Who are responsible of these drugs that give us a problem throughout the globe. Kaya ang problema nato sa druga mahigala is global. Nganong dili gindi ka kasulbad, tanaw nato sa Bernis sa gabi ang prophecy sa drugs diha sa Revelation. Tanaw nato na. Okay. You have a desire to understand Revelation prophecy better and deep within your heart. You long to know the truth of God. Words so you can follow it. To atong isundon ang kamaturan
nga gihatag sa Ginoo diri sa balaang kasulatan mao na dili ang pagtulunan ni Pastor De La Piña, dili ang pagtulunan sa mga tao, dili pagtulugan sa usa ka system, sa usa ka tradisyon nga diin dili mohatod kanato sa pagpangandam diha sa pulong sa Dios. Kung kini nga pagtulunan ni sukway mayo na gani balaod, wala nay balaod, imposible kay guys na. Imagine the city, you are living in the city without traffic law. What will happen? Because the purpose of the law is order and peace. Ha? Kalinaw. Doon ay panag-iusa. Right? Alright. The prophecy is talking about departure from the faith of Scripture. So kining babae ni Simang, ni Hawa, and he and she introduced false doctrine would enter the church through this false religious system called Babylon. Babylon. Babel. Ha? Babylon. Ma-confuse ka ba? Confuse ya. Tanaw na to. Babylon means falsehood. Ato ko nung balikan ang kasaysayan. Balik ta sa Genesis, mga gala. Mga kapaglaong. Kaya diri man kita sa Genesis, amoy atong hand, tatanan. Everything is in Genesis. Walay revelation kung walay Genesis. Walay Daniel kung walay gitawag Genesis. A prophecy and revelation, naa sa Genesis 3:15 about the prophecy kining gisulti sa Revelation 12. Okay, let's go back to the book of Jesus and learn something about Old Testament Babylon so that we can understand aron masabtan nato sa yano sa klaro nga ngano ang Ginoo nga gitawag kini siya diha sa Revelation, gitawag kining babae false woman. False woman or harlot. Mystery, Babylon the Great. If you understand the mystery of the Babylon the Great, you can understand what God is calling us from. Di ba? Yun ang Ginoo. Pahawa ka mo. Separate yourself from this Babylon because the Babylon is what? Fallen. Nalaglag. Kung nalaglag, muhawa ka. Kaya matumpagan gug ka. Di ba? Kaya dili mao. Okay? In the Old Testament, right after the flood, human gid sa lunop, doon ay grupo sa mga tao nga ang nag-ulo-ulo nito lang, nag-leader niya ato nila, mao si Nimrod. Sila, ay pagka-bright po nga tao ba, mayo og analysis. Walang natunong sa planos Ginoo. Dagan mga tao actually bright. Dagan bright nga dili wise ba. Kay siya analyze siya. May man ang tao biya mag-analyze. Uy, lunop. Yang giingnan to mga tao, yang gi-convince. Kung magpadala gutro ang Ginoo og lunop, mao na itong himuon. Maghimutag dako kaayo nga tower. Kay karon maglunop, dili dako taas. Siya. Kay hunter man to si Nimrod, dili Nimrod nga sa Ramusing. Kuan man na, mo manang executive secretary sa Northeastern. Siya. Pana. Kalang maabdan na ba na ingana kahabuga ang atong himuon. Kumbinsi ang mga tao, dagang kayo. At taas-taas ta ilang na imo. The tower became known as the Tower of Babel. Nganong itawag manig Babel? Okay. The Genesis account put this way, therefore, its name called Babel. Ingon sa Genesis 11:9. Tungod kay ang Ginoo nag-confuse sa iyang language. Sa tanan kato mga tao dito. Doon na rin usa ka langwahe day kaniadto, panahon ni Noe, pero wala ta kabalo unsa na nga lingwahe. Gani? Muta nang anong gi-confuse man pud sila sa Ginoo. Kay mao ni ang anong gi-confuse sila sa Ginoo mga kapaglaom. Tungod kay ang ilang plano sayang kayo, ang ilang kahago, ang ilang effort, ang ilang panahon, ngano man. Anong maghimo pa man sila tower, unsa man may gamit anang adi naman siya mo padalag lunop. Usay dunay tao nagunahon na ta kini maayo gini akong plano. Wise gini. Pero dito sa Ginoo, ilando wala gina layo ra gina tinuod.
Muna usahay, kamo kita mga kapaglaom, doon na tayo mga butang atong himuon ba? Ang nagunaw na ta okay din eh. Pero wala na ito gikonsulta sa Ginoo, masayang lang. Mauna. So kung doon na kay mga plano, doon na kay mga handom, ikonsulta sa Ginoo. Basaha ang kasulatan kung okay ba ang Ginoo anay para dili masayang. So manong mao to nga gi-confuse sa Ginoo. So wala to na human. Wala na human ang tower in the sense kay ang tuwa sa taas mga tagay kong gabas. Ang hihatag kay lansang. Tagay kong minasa. Ang ihatag kay kahoy. No, saon ba kauman? Mao tong na-confuse mo na ang siyudana na dito to sa tower sa Babel. Gitukod ka na ni Nimrod. The Tower of Babel was built direct defiance to the word of God. So direct defiance, mao to nga nung gi-confuse sila Ginoo. They did not accept God's word that the world will never again destroyed by flood. And they substituted the solution, human-made idea. Sultian ko kamo mga kapaglaom. Kung ang tao may musulbad sa nagkaguliyang nato diri sa kalibutan, ang sabot sa ang kasulbaran sa tao, mudako noon ang problema. Tanaw ni nahitabo sa atong COVID karon. Ngay mga tao nga ni, ang ilang mga pamaagi, tanawa ilang mga pamaagi. Ha? Kaysa gisulbad nila ang isa ka problema nila, pero nagkadaot na noon ang uban, daghan na noon mga daot sa pagsulbad. Ingana na kung ang tao may musulbad niya na. So lacking faith, refusing to hear what God said, they rebelled and began building a tower called the Tower of Babel. Mauna nga ganong gi-confuse sa gini. They turned from God's promise of protection to a human plan to protect themselves, like Adam and Eve. How they solved their sinful condition. Kuha silang dahon. Tabunan kay, ano man, paglingit, mugimaw magyapon. Tanawa, kitsa nagsulbad sa ilang makakaulaw nga kaintang. The innocent lamb was there. Wa gito'y nalungong sa gihimo nila, pero may una nga gipatay sa Ginoo, gikuha ang iyang panit, mo'y gitabon sa makakaulaw nga kahimtang sa tao. Nindot nga sulbad ang sa Ginoo. Una tay mga problema, mga kapaglaom. Ihatag na sa Ginoo. Let God solve that problem. Kung doon ako'y mga problema, may aging simana. Ako untang sulbaron, pero lain man akong sinulbaran. Ina ko Ginoo, ikaw nalay bahala ani. So I keep calm myself. I claim God's promises. So, ang Ginoo ra gyud. Nakaw kay kung ako'y musulbad problema, mubalik man ko sa pisuan. Di mayo. Jesus himself, I will build my church. Ingon ang Ginoo, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Mo ni giyo dia. Doon na siya iglesia nga iyang imili. Kini nga iglesia maoy magagiya sa mga tao ngadtos kamatuoran mga kabaglaw. Sumauni nga iglesia. Unsa nga iglesia ang iyang gibuild sa Ginoo? Dili iglesia nga tinukod sa tao. Siya ay nagtukod. Yung sila, kanang Seventh-day Adventist. Kuna, kaya ang ilang nagtukod na si Mrs. White, dili taon si Mrs. White. Si Mrs. White, isa lang ka-overseer, usa ka propeta. Two system of religion of human made and one God made. Isagol. More than two system of religion. This church has a solid foundation, Jesus Christ. It is built on the truth of the Word of God and guided by the authority of the Scripture. So mauni nga gibuild, guided by what? By the authority of the Scriptures. Kini ba Scriptures. Ang authority niini is not human idea. Guided by the authority of the church. Naadya. Pundasyon, pulong sa Ginoo. Humauni ang matuod nga iglesia. Nagbabantay sa adlaw nga papahulay. Nagabantay sa kasuguan sa Ginoo. Nagapangwali sa mga ebidan. Nagahuna-huna sa kahimtang sa uban. Nagapadasig nga mamiya kita sa mga bisyo nga dili may nga makadaot sa ato nga lawas. Mauna nga iglesia mga higala. Ingon nga magbantay sa kasuguan sa Dios.
Dili ang kasuguan mga luwas. Ang pagbantay sa kasuguan is bunga sa atong pagkalinuwas. On the contrary, Babylon is a human-made system of religion. Jesus calling us from the system of that old system of religion. Nagatawag siya. He's calling back to His faithfulness to the Word. Kaya doon naman, dili man nagpasabot mga kapaglaom. Kung naa na kadihang ang iglesia, wala na kay kaluwasan. Wala na nagpasabot nga magpamilya. Ang ginulang gitawag kaniya, kay iya kang anak nga nahisalag. Para na ba sa anak nga nahisalag? Wala na, bagdoy-bagdoy na. Pero nakatuliman man siya, nga iyang imo, wala na siya sa iyang animo, nakatuliman man siya, muli siya sila. Bisag may hangover pa siya, sulimbad pa siya, uli ko sa mo, gay. May dito sa mo, gay. Silon, gigot sa akong wapa. See? Gidawaton. Ang iglesia, wala na kondinar sa makasasala. Wala nagakondinar. Kaya kung uning iglesia nga akong isudlan, nagakondinar pa lang sa akong pagkamakasasala, wala ko karon dire. Kay kriminal magay ko. Bati mangay kagahapon. Doon na lang mga tao nga dili makasabot, pero dili nagpasabot nga mao na to'y gisulti sa balaang kasulatan. Agiingnan ko ganito, Brad, ikaw man tong kriminal diri no, adi ka pwede dawaton kay kung himuon ka namong pastor, maulawan na nga mong iglesia. So iya man to nga opinion. That was his opinion, dili to opinion sa balaang kasulatan. Sumaw na nakapadayon ko, kaya ang akong gitawagan na, nagpaminaw manggig ko nga, ang Ginoo, maoy, nagtawag ka na ako, diling inilista mo na, He's calling back to faithfulness His word. Pagkitigi mo niya ang pagtawag ka kung hain man karo mga kapaglaom, kung unsa man yung nasakupan diya ang iglesia, listen to the voice of the Lord. The small voice of the Holy Spirit is calling to you, my friend. So paminawa lang siya, paminawa, nagahunghong sa diya kaninyo. Mauna mga kapaglaom, a human leader or a divine head. Kitsa man ang inyong gituan, ang tao nga leader niya na, or usa kabalaan nga nangulo na. Spiritual Babylon leaders claim that His word has the authority of the very God of heaven. Yan ang i-claim. The first identifying feature of spiritual Babylon is that it has an earthly head who speaks for God in place of God. Maigipuli. Ang spiritual Babylon ko nang siya, ako ang poli ni Jesus Christ. Tusa, kamuno, mangumpisal mo sa ako. My friend, ang atong pagkumpisal, dili sa tao, dito sa Ginoo. Babylon was the center of idolatry. Babylon was the center of image worship. But Christ invites us to come directly to Him. So wala na. Dili lagay ako. Ibig pagkimuhin mo pagkapasin mo ka. Tayo mo San Pedro. Wala. So tadagway San Pedro. Na. Kadugay pa. Dugay pa naman. Ang Ginoo niya siya. Tura ka sa iya, Ginoo. Pasaylo ako. Akong nakawat ang manok sa silingan kay isulod mo gud sa mong abuhan niya, gutom na kayo. Pero pasaylo ako Ginoo, pero ako man po siya gitagaan katong pako. Pako. Gitagaan ako. But Christ invites us to come directly to Him. We do not need to come to Him through what images. Jesus, our Savior and Redeemer, invites us to worship Him directly. Not what? Not through the medium of wooden images or one carved stone. The Ten Commandments law make this plain. It is very, you shall not make yourself what? A carved image, any likeness of anything that is in heaven. Mahonang yun. There are images are considered to be sacred today. Ang mga ito, hala, balano na. Ano nila, kay balana, mato ganito, halok-halok mo ganito kay, panyo, Many represent the so-called saints who supposedly intercede for God before God. My friend, the one who intercedes us is not the saint. It is Jesus Christ. That is the work of Jesus Christ in the sanctuary. The Bible says there is only one mediator between God and human being, Jesus Christ our Lord. There is salvation in no other except Him. Amen. Wala na laing kaluwasan nga ito ganyan mga. Ikaw, ako,
mga paglaom adunay kitawag kaluwasan si Jesus Christ ra. This is the work of Jesus Christ. Mediator, siya ba'y nagpataliwala dito sa mahan? Mo nagkinahanglan ta mo kumpisal sa iya. Kay ngano siya'y gapaminaw sa imong ginakumpisal. There are two roads. Asa man tawili sa matuod nga iglesia. Sa iglesia nga nagasulti ka nato. Nga magabantay kita sa napulo. Kasi mo ni ilhanan ka. Hinay ka mag-isod. Basaw ni mong balangin kasulatan. Ang ilhanan sa matuod nga iglesia, kana lang alone. That alone in Revelation 12. Mga kaigsunan. Revelation 14:12. Nagabantay sa kasuguan sa Ginoo o sa panghimatod ni Ginoong Hesus. The church nga unsa nga klase nga church? The church that encourages us to live a new life. Pagbiya sa bisyo. Ako, ingani mga kapaglaom ba? Ako makita ko ninyo diya, may na ko ditong shot og tanduay, beer. Do you think, am I a good spiritual leader? Makita ko ninyo siguro, bug-bug. Makita ko dito, kapang-pangdol dito. Daplin-daplin dia. Nagablay-ablay dia og shakes. Pag abot Sabado, dito, sulti ko dito, tana. Ayan ko, mga kaigsunan, paglaom, ang atong kinabuhi, kinanglan atong, what do you think? Am I joking? Am I joking? The Bible says there is only one mediator, it is Christ. Ang gapatiliwala sa ato, paingon sa man si Jesus, pangutana, kinsa man po'y gapataliwala kanato ngadto kan Jesus Christ. Kinsa may gahatod kanato, kinsa man ang responsible nga kita muduol ngadto kang Ginoong Hesus. Mga kapaglaom, sa inyong una-una, kinsa ka? Doon na ba'y somebody in place of Jesus Christ, tao nga iyang gigamit? Igsoon, balik ta mo sa Juan. Sa Juan 14. I think that is in verse 16. Ako basahon dire. And I will pray, sa previous nga verse, ningon na siya, if you love me, keep my commandment. So, ang motivation nga nung batayan nato ang sugo sa Ginoo, maunay atong pakita nga gugma sa Ginoo. Ingon siya sa 16, I will pray the Father, and He will give another helper, that He may abide with you forever. This is city. Kinsa man ni ang iyang gisaad, so mauni ang senaryo niini mga kapaglaom. Kadto ning panahon nga iyan ang gisultian, iyan ang gipangandaman ang mga disipulo nga pabuta panahon, mabiyaan niya sila, kay hapit na iyang kamatayon, naguul sila. Mauni nga chapter nga nag-ingon siya, ayaw kaguul ang inyong kasing. Kay mubiya na ako sa makadyot, then magandang kong luna ninyo. Then, kung hain mo, balikan tarosab ka mo. Muna iyang ginan, muna iyang gipasalig sa iyang mga tinunan. Ayaw mo kabalaka. Kaya mo balik ragi ko, kung palalab tagid mo. Andam lang kong luna para sa inyo. Para kanina yung panahon na, wala na ta, dili na ta magbulag-bulagay. Wala na. Tanan nga mga nahigugma ka na ko. Ato na ta, uban na ta tanan, mag-andam lang kong luna. Ako lang sang andamon. Kay wa may makaandam except sa ako. Kay ako man na nga trabaho. So this is city. Singon sa this is city.
The Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither see him nor knows him. For you know him, for he deals with you, he will be with you. Kitsa man ni. It is the Holy Spirit. 16:13. However, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. He will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you the things to come. It is the Holy Spirit. Mga kapaglaom, bisan sa ato nga mga kaimtang, ada bitaw, kita, nganong doon na tayo himuon, mahibalo man ta nga sala na. Because it is the Holy Spirit who convicts us. This is the one who guides the sinners. Nga mo pikpik sa atong konsensya. Brother, murag palahubog na kay ka ba? Murag irresponsible na kay ka, napasagdan na ginimo imong pamilya ba? Mauni siya ang miingon sa imuha. Uy, pag tinarong na, undang naghubog-hubog. Ay mong asawa wala kasulti sa imuha na. Posible imong amigo wala kasulti na. Pero nakigsulti na siya diha sa imong konsensya. Mauna ang gipromise sa Ginoo nga dili ta mo biyaan nga mga ilong tuapos, kundi mo yun siya, mangalyo po ako sa akong amahan, nga padalhan kamo dahil kay muhawa naman siya. Ha? Hapit naman ilansang si Jesus Christ, hapit na siya patyon. Sa ato pa, mawala na siya, mabiya na siya, pero nagpasalig siya sa gitawag balaan ng Espiritu. Mauna sa buhat, 1:8, and ye shall receive power. Power of what? Power of the Holy Spirit. Kay mauning Holy Spirit, muligon sa mga tinunan, mupadyasig nila, matubang sila sa mga pagsulay nga walay kahadlok nga matubang. Dili mahadlok mamatay. Mauna ang nahitabo ngadto kang Pedro, wala na siyang mahadlok mamatay. Gani sa diha nga patyon siya, nihangyo siya. Baliha ko ninyo. Hinan pa niya mula. Baliha ko. Wala siya nalisag sa matayon. Kay nahibalo siya, kung mamatay man siya, siya eyewitness sa pagkamatay ni Ginoong Hesus sa pag-ikatulo kaadlaw na banaw. O sa pagbalik sa Ginoo, nakapalo si Pedro. Kabisag patyon pa siya. O ang iyang kamatayon, makahimaya diha sa Ginoo. Ay bisag patyon siya, kahibalo siya, nga banhawon siya ni anang adlaw sa pagkabanaw. Mauna mga kapaglaom, no matter what happened sa atong pisikal nga kinabuhi, what is important sa atong Kristohanong pagkinabuhi, nga ang atong kinabuhi unsa man nga pagsulay may kala, intak ra gid ta, pugong ra gid ta diha, kupot ra gid ta diha sa Ginoo, nga di kita mahimulag kaniya. That's why do not try to disconnect your life because He is the mediator. Mao ni siya ang magpatiluwala. Mo na gitaw Christ mediating us, nag-intercede dito sa amahan. Nag-intercede po sa ato gikan sa tao ngadto kan Jesus Christ nga muduol ta diha kaniya. It is the Holy Spirit. Pagtan-aw nato sa espiyo, uy, bulingit kay kog naong. Ang espiyo mauna ang tanaw nato ang balaod. Ang balaod nagakondenar ka nato. Mingon dahil ang Holy Spirit adto kan Jesus Christ. Kay naay bugay. May grasya siya. Ang imong sala bisan unsa kakang masala niya siya. Usahan ta kini sa pag-usay. Come unto me. Iyon siya. Umari ka mo karon. Kitsa itong nangabugatan sa inyong mga gihambin nga mga sala. Katong nawadag paglaom. Katong murag mo ambak nas tulay. Kay atong muan, murag mo inom nagtayudan. Katong murag maglaslas na kay nawad na nagpaglaom. But Jesus Christ, through the Holy Spirit, mauna ang Holy Spirit, dong. At to kan Jesus Christ, luhod dong, panawag dong. Sampita si Jesus Christ dong, kitabangan gigina, di ka masipyat. So sa diha nga ang tao, ang usa ka makasasala, nakahinuklog, nakarealize, nakonbikte siya,
nga makasasala siya ug nakarealize siya nga gikinahanglan siya nga maluwas sa iyang kahimtang ug sa diha nga siya miduol kan Jesus Christ, and Jesus Christ promised to him of salvation. That's it, my friend. Mauna ang gusto sa Ginoo nga mahitabo sa usa. There is salvation in no other. Kang Jesus ra. Ayaw taong manginambog nga kay kita nagbantay sa balaod maluwas. Ang balaod dili makaluwas. Na kung makaluwas ang balaod, duha na man luluwas. Ang bala ang kasulatan human, there is salvation in no other. Acts 4:12. Walay laing kaluwasan kundi si Ginoong Hesus lamang. Ug imposible sa tao. Ang imong biyayong binuhatan di na makaluwas. Ang maayong binuhatan, bunga ka na sa atong pagkalinuwas, bunga ka na sa atong relasyon sa Ginoo. Bunga ka na nga kita nahugugma na kang Ginoo sa kang Ginoong Hesus. Di ba nangyun siya, if you love me, keep my commandment. Kanang akong uyab sa una, akong ex sa una, ingon sa tagaan ako na siya usahay o mga kapayas, tagaan ako na siya. Wala ko niya suguwa na. Tagaan ako na siya, basta gusto lang kong maliwang. Ang akong paghatag kaniya, dili kay para ko niya uyabon. Uyab na mi. Iyan akong gisugot. Pero aron na siya malipay. So mga kapaglaom, miingon mo nga nituo mo na ituo ta diha kang Ginoong Hesus, unsa ang atong gitawag mga ginahimo nga kita nagpipamatud-an nato nga gituan nato si Ginoong Hesus nga na in love na ta sa iya. Of course ngayon siya ang pagbantay sa sugo, ang paghimo og maayo sa ato isig ka tao. Kay mao man na ang gitawag nato paghimaya, paghatag og himaya niya. Kining atong mga kihimo nga mga butang, usa na lang ni kini siya kaunsa ka mga bunga, bunga ug imposible usab sa tao nga na unsa ka na natawo ka diha sa Ginoo nya di naka magbinutang kita. Babylon and immortality. Okay. Babylon in the Old Testament was the false center of false teaching about death. So nagsulti adili ka mamatay. It was the center of the doctrine of the immortality of the soul. Mao na ang Babylon. Okay? There an excerpt sermon from a biblical preacher, si Amos Phelps, who wrote the powerful words more than 100 years ago in her sermon, "Is man by nature mortal?" Immortal? By nature ba nga ang tao nga dili mamatay? This doctrine can be traced through the muddy channels of a corrupted Christianity, a perverted Judaism, a pagan philosophy. Nga ang tao immortal. And a superstitious idolatry to the great instigator of mischief in the Garden of Eden. Asa man na sila gikan na siyawa. The Protestants borrowed it from the Catholics from the Pharisees, from the Pharisees from the pagans, and the pagans from the old serpent. Pauli ra gyapon na dito sa Yawa, who first preached the doctrine amidst a lovely bowers of paradise to an audience all willing to hear and heed the new fascinating theology, "Ye shall not surely die." Balik ta, look back to Genesis 3. Ningon siya in Genesis 3, whose words was that nga dili kamo mamatay? And siya, then the serpent said to the woman, "You will not surely die." It was the serpent that influenced a lot of churches in our time today. You shall not surely die. In fact, this is the word, the doctrine of Satan. The idea of immortality of the soul, worshiping the dead, bowing before images supposedly representing the dead. That idea of the immortality of the soul gave way to the pagan doctrine of bringing offerings for the dead. Gikan na dito sa ila. Giadaptar sa uban nga mga iglesia. Tutuampuan dito kay para katong namatay. Muadto to siya dito sa kuan. Ang iyang kalag, matura ito. It is God intended that the church in every age would long for a second coming of Christ. The true church, remember my friend, the true church is very emphatic on the area, sa unsa. The
Christ will come in the second time because the coming of Jesus Christ is the antidote of all our problem in this planet Earth that we are facing today, my friend. So kung adunay mga simbahan, wala lang kayo, wala nagahatag sa gitaw na ito, gibugaton, nag-emphasize sa pagbalik sa Ginoo. Kaya pagbalik sa Ginoo, sikrito-sikrito lang. Atong duha, maglakaw-lakaw, walang isa, ingana lang. No, the coming of Jesus Christ is not rapture. So, it is a very noisy event. Kaya nga nagoy trumpet, may nga ay, trumpet kusog kay tiog. Kung tungod na nagakusog, ang nga katong sa lubnganan, mamangon god. According to the Bible, our loved one rests in Jesus until the second coming of Christ. Together with them, we will be what? To caught up, to meet Jesus in the air. Ang Jesus nga, atong gipaabot, dili na siya mutunog pa diri sa yuta. Diharas siya sa kapunaw-punawan sa kalangitan. Because every eye shall see Him. The immortality of the soul and Sunday worship are just two examples of the falsehood the great deceiver has led multitude to accept this doctrine. Hidaghan, nga naman. Kaya ang ilang teaching, itininuod nila wala niya kita nga na atas kamaturan. Ato na nang tinunun. We have the message to tell to the people. We have the Bible. And we have to be serious in this. This is an urgent call to all believers that we have to go out from our comfort zone. To use that money for this campaign. Next month, doon ako'y crusade diri sa Misamis Oriental. Then after that, I'll be in Midsayap. Then after that, magalilit ang mga ngala. January sa miagi, kung wala pa ang COVID. Siguro, bisan pa na yung COVID, doon na lang po, gilimitahan lang ta sa 50. But kanang naato, gapo na siyang himuon. The administration of this union, South Philippine Union Conference, is very busy focusing and witnessing and preaching the everlasting gospel. That's why you spend millions. Salamat nga naatay TV, we can broadcast. We can share this to the people. The truth, we can share this. Maabtan dito mapenetrate bisang asang dapita sa kalibutan. Kabundiha sa Pampanga, Mikoy, karong Sabado, if you have to give your life, you have to give Jesus Christ through the rites of baptism. Because we are living in the last days. This is the last and final call to the children of God. Aron tamaandam ni ana nga pagbalik. The good news is that God has millions of honest-hearted men and women who love Him and long to know the truth as they study God's Word and learn truth to their hearts. Nga ang ato kasi kitagyud mo responda with tones of mercy, of tender love, Jesus appealed to honest-hearted people still immersed in Babylon falsehood. Come out of her, my people! Mao na ang final call sa Ginoo. Tunapata diha niya ng pagtulunan nga gitudluan mo wala na'y balaod, wala na'y Sabado. Ginusab na, my friend, for God's sake, dili na tinod, reviewha ang balang kasulatan from Genesis to Revelation. The South Philippine Union Conference will offer $1,000 to those who can show the text. Nga ang adlaw nga ipapaulay gipulihan na sa balaan nga kasulatan nga gi-authority, nga giusab sa balaan nga kasulatan. No doubt you are reading this book because you long to know God's truth for yourself. You desire, mauna ang atong handom, nga ang iyang kabubuton, ang iyang grasya, ang pagkinabuhing Gisto naron kita masinugtanon ngadto kaniya, ang atong kinabuhi diya obedient life. You may be thinking, I have been looking for truth. I have been a truth seeker. I haven't been satisfied something within me long. Nagapoy vacuum seeker bang ko sa truth. Nga na ko ni iglesia. Pero nganong naamang gyapoy vacuum? My friend, in Genesis, when God created us, there is a hole, a DNA hole. And only God can fill that hole. So tonight, possibly you once walk with God's people,
but have drifted away, nahilayo ka. Na wala na nato na have never really been fulfilled sa atong ginawa. There is an emptiness inside. You desire inner peace and a solid foundation of your faith. I believe that is looking upon you. He's guiding you to the truth of His Word. You may be the only one in your family, of your community, who now understand God bless this message and respond to this final appeal. God is calling you in the strongest appeal possible, He says, to you personally. Mikoy Natividad de la Piña, John Dania, Rowell, Nestor, God is calling you to go back to Him. Mugawas kita diha. Balik ka diha. He says to you personally. He calls you by name. I cannot memorize your name, but God through the Holy Spirit, He calls you by name. Come out of her, my people. God loves you so much. He wants you to be prepared when He will come. Would you like to bow your head right wherever you are and respond to His call? Will you? Will you, my friend? Let us pray. Our Father in heaven, I pray. Ang akong magulang nga si Natividad Butad de la Piña, nga nagatubag sa panawagan o sa akong uban nga mga igsuon. Hinaot ibalik nila og tahan ang ilang kinabuhi, ilang ikomitar ang ilang kinabuhi. Nasayod kami o Diyos sa di na gyud madugay signs of the times that is outlined in Matthew 24. Most of them are fulfilled. Just one more sign that has not yet fulfilled. The proclamation of the everlasting gospel, and then this gospel shall be preached into all nations, kindred, tongues, tribes, across the cultural borders. Then the end shall come. Lord, dili namo hulatun pa kanusapan karon na o Dios niining matak na panalangini sila nga naa karon sa ilang television set. Naa sila karon sa ilang nahimutangan. Ginoo nasayod ikaw kung unsay na sa ilang kasing-kasing. Mitubag sila niining imong panawagan ngadto kanila. O ang pagtubag, dili gayud ka na mahimong kawang. Mga kaigsu, mga kapaglaom, ang Ginoo magapanalangin ganiyo sa inyong mga anak. Ginoo, hinumdumi kini sila, ikaw may nasayod kinsa kini sila. Isulat Ginoo ang ilang mga ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Aron sa imong pagpadayag, kaming tanan, mandam, ug matud pa sa description diya sa Isaiah 25:9, managlipay kita kay mao na niya Dios nga atong ipabot nga mao kini ang magaluwas kanato. Hinaot kana nga pagbati dili sa ikaduha nga bahin sa grupo sa tao nga mingon sa mga bukid pang bukid tumpagi kami dili kami magaagwanta sa pagtan-aw ni anang kordero sa Dios. Kundili kami katong mga tao nga managlipay sa imong pagpadayag. Sidya nga ikaw ang naa sa kapunawan sa langit. Ug kami nabili imo kami pagasagaon ug matuman na ug bag-uhon nimo anan wala nay kasakitan, wala nay pagbalata, wala nay kamatayon. Ug ikaw ang magapahid sa among mga luha. Kaya amo kining gipangayo. In the loving name of Jesus Christ, our Savior and Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen.